Hi guys! Good morning! Kakagising ko lang. And wait, naloloading yung mind ko. Kakagising ko lang, mga anong oras na dito? 3. Kakagising ko lang sa pangalawang tulog ko. Magti-3 na dito. Pero kaninang morning is maaga ako nagising. Hindi naman maaga. 10:30 pala yun. Kasi, nasarap yung tulog ko. And then, mga 11 na rin akong kumain. Tapos, nilabas ko si Fraser. Nag-walk kami saglit. Yun pala yung daily exercise ko ngayon. Is mag-walk kami ni Fraser pag morning and hapon. Vlog ako ngayon. Kasi, wala lang. Naboboard ako dito sa bahay. Wala akong ginagawa. Yun lang, meron lang akong routine everyday. Kasi, si Habi nasa work. So, kami lang dito sa bahay. So, mamaya, mga late ko naman nilalabas si Fraser. Mga 8:30 na ng gabi. And yun lang, yung routine ko dito. Mag-ayos ng kwarto. Ay, nako. Malapit na mangitlog si Buntis. Ito na yung ginagawa ko, guys. Tulog-tulog. Higa-higa. Pero nag-exercise ako morning tsaka hapon. And ako din naman yung gumagawa ng nagluluto every morning. Kasi nga kumakain ako. Then after that, babangon na ako ulit pag aalis na si Habi puntang work. Kasi i-check ko yung baon niya and all. And yun, wife life and motherhood vlog. Excited ako kasi 2 months akong, siguro 2 months yung yung pahinga ko after mga anak. Baka soon pwede na ako magtrabaho. At least gusto ko i-vlog yung aking mother journey as a first time mom. And also para, memories din para kay Amara. And makita na families ko dun sa Pilipinas kung ano mga ganap ko dito. Ito na pala yung baby ko. Yan. Laki-laki na. Ito guys, hindi ko to siya kinakamot actually, pero lumalabas lang talaga siya. Yan. And sa kabila din marami ako. Yan. Importante, healthy baby. And kahapon pala, yung pumunta ako sa OB. Sabi ng doctor, kasi pina-ultrasound ako ulit sa akin 34 weeks. And sinabi ng doctor is perfect lahat ng niya, results. Walang problem. Kasi nung second ultrasound ko is dun yung malalaman, i-check yung mga details ni baby. Ika 6 month ko or 22 weeks ako that time. And doon din nalaman na kailangan ko operahan. Kailangan nila operahan yung cervix ko. And buti na lang talaga, meron akong schedule na ultrasound that time. But aside from that,
yung mga details, lahat ng organs ni Mimi is perfect. Walang problem. Thank you, Lord. Yun lang naman yung importante sa akin. And kahapon, sabi ni Doc, pwede ko na daw ilabas si baby. Kung ilalabas ko si baby ngayon, is okay na. Pero, you know, nandyan pa yung tahi ko. And, after tanggalin siguro yung tahi, ilang days or 1 week siguro, pwede nang lumabas si baby. Hi! Hi! What are you doing? Give it to me. Open your mouth. Open! Isang, sandwich lang yung ginawa ko. Pantanggal lang ng gutom. Yun lang, nilagay ko lang is mayonnaise and konting sugar. Para medyo manamis-namis naman. Kasi yung mayonnaise na meron kami is yung low sodium yata. Yung di masyadong malasa. Kain! Ang alas sa probinsya, pamamasayan kita, bigyan pa kita ng pangkabuhayan doon. Okay? Matay ako doon. Gusto kapilit sa kasmang sana umarin, hindi na ako. Kung sana din ako ng babae. Talaga nakikita ko, feel ko naman. Sit down, okay? Mommy will be back. Eat slowly. Open your mouth. Slowly, okay? Wait for me there. Wait for me there, okay? Kinuha ko na yung venti size na aking favorite na Java chip. Minsan lang ako order ng, uminom ng
sweets or kumain ng sweets. So, kasi may nakita na naman ako sa TikTok. Nainggit ako. job. Oh, mommy po. Good boy. Other one. Other one. Good boy. I love you. Gutom na talaga ako habang niluluto ko yung adobo. So ngayon, ito na siya. With egg. Konti lang yung rice ko. Let's eat! Ay, super sarap talaga siya. As in, ay yung ginamit ko na chicken dito is native. And nabili namin siya sa Chinese na grocery. Ang ginamit ko lang is toyo, suka, yung black pepper na buo, and then yung powder, and tubig, yun lang, oil. Super yummy, hindi siya masyadong matoyo, hindi tama-tama lang yung lasa. Hindi ako makitang kumain. Alam nyo, magda-diet lang ako pag manganak na ako, after na ako manganak. Mag-gym ako ulit. Ayan yun.
Ngayon enjoy ko yung pagbubuntis ko. Kakain ako. Kasi you know, wala akong problema. Lahat normal yung blood, yung labs ko and all. Healthy kami ni baby. So I don't need to, you know, like diet that much. And yeah. Wala akong tripod, so pinapatong ko lang kayo sa tissue box. And, yun. Kain. Ito yan. Heaven. Sarap kumain guys, super. Siguro magmukbang ako ng adobo pag natikman to ni hubby. Busog na naman yan. So yummy. Mamaya after kumain, pahinga lang ako saglit and mag-walk kami ni Fraser sa labas. Super laki talaga ng tinaba ko nung nagpuntis ako. Meron akong nakitang video sa phone ko noong mga 2 months pa lang yung tiyan ko. Sobrang liit ng face ko guys, ganun. Kasi that time, before ako nabuntis, nag-gym ako ng mga 2 months na or 3 months. Tapos pumayat talaga ako. Hindi naman super payat, pero lumiit talaga yung itsura ko. Lumiit yung tiyan ko and all. Lumuwang yung mga pants ko. And that time, yung nahihilo ako sa gym, yun na pala yun. Buntis na pala ako nun. So, parang na-enjoy ko lang yung body ko ng mga 2 months. And then, nabuntis na ako. Tapos yun na. Alam naman di ako kakain. Nagutom ako. Diba? Pero babawi ako. Pag nanganak na ako. And seryoso yun. Kailangan kong mag-diet. Magbalik na naman ng healthy lifestyle that time kasi kinakain ko lang is oats, may chia seeds, mga ganun. Pang healthy talaga. Kaya pumayat din ako nun. Hindi ako masyado kumakain ng kanin. Yung buntis ako, ang sarap kumain. Tapos pag meron ako nakikita ng video na kumakain sa TikTok, naglalaway na ako guys. Katulad ng siomai, nakita ko lang yun sa TikTok. Natutulog si Randy. Ginising ko talaga siya para lang bumili kami ng ingredients. Tapos yun, nasira yung tulog niya kasi gusto kong kumain ng siomai. Kasi yung parang hindi ako makatulog, hindi ako mapakali pag hindi ako nakakain ng siomai nung araw na yun. So, it's that. Parang mga 2 days ago. Kaya nagluto ako agad ng siomai kahit nag-brown out pa dito. Magluto pa rin ako ng siomai, o diba? Ngayon, favorite niya na. Since nagluto ako ng siomai, yun na yung baon niya everyday. Fraser. Hey. Ito yung routine namin ni Fraser. So, every night, nagwo-walk kami. From here to there, or from there to here. Tama ba? Dito lang.
para makapupo siya ngayon and wiwi. Yun naman yung importante. Gabi kami lumalabas, guys. Kasi para wala masyadong tao. Kita nyo, super nice na dito. Before, wala pang ilaw yung street dito. Dati nung nag-work ako, madilip dito. So ngayon ganun na siya. And super safe na rin. Yan. And dyan lang yung apartment namin. Exercise muna kami ni baby. Uy, pupo na yung baby. Come on. Dito na naman kami sa opposite side. Yung malaking building dun is isang outpatient center. Diyan ako nagpapa-blood test, nagpapa-lab. And ito yung likod ng aming community. And dyan yung mga apartments. So dyan guys, may gasoline station and 7-Eleven. Come here, let's wipe your face. Come on. Sit down. Busog ka na. Kakatapos ko lang guys mag half bath. Yan. Fresh na naman ulit. Pero yung itsura, haggard na haggard. Ewan ko ba, no? Yung ibang buntis is napapansin ko na blooming sila. Sabi nila pag girl daw is blooming. Pero sabi naman ng mami ko, nung nabuntis siya sa akin, and sa kapatid ko, sa next sa akin, is pangit daw siya. So, siguro ganito. Kita yung itsura ko basta. Babawi na lang tayo pag nanganak na ako. So, eto. Papakita ko lang sa inyo yung tiyan ko kung gano'n siya kalaki. 34 weeks na ako, guys. Diba? Super big na. Etong pantulog na to, bigay ito sa akin ng ninang ko. Ninang Esther, nung Christmas. Malaki na ng tiyan ko. Yan. And hindi ko na ma-close dito. And yung gusto ko na ipakita yung yung mga yan, stretch marks ko. Yan. Hindi ko to kinakamot guys. Pero kusang lumabas lang talaga siya. Ganun talaga no, pag nagiging nanay ka na. Marami talagang changes sa'yo. Pero, diba? Worth it lahat. Para sa baby mo. Yan. Okay lang yan. Mawawala rin yan. So, yan guys. Ito na ang aking baby bump. Yan. Ang higsi ng pantulog ko. Pero i-open ko lang to dito. Kasi hindi ako makaila. Yan na si Fraser. Naglalaro na yan. Kasi ready to sleep na rin yan. Thank you, Lord. So, ngayon na-arrange ko naman yung bed. Kasi medyo makalat. Na-adjust tong bed namin, guys. Ito, ginagamit ko. May remote. Sa foot, tsaka sa head.